Hello po muli mga kababayan, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin to, samahan nyo po inyong lingkod. Umpisahan na po natin. Ang komentuhan po natin, ang napakagaling po. Kapita-pitagan po na congressman po o representative po ng Laguna, mga katambay. Si Dan Fernandez po, mga katambay, ay giniit po niya na dapat daw po gawing krimen na. Gagawin daw po, dapat nang gawing krimen ang pagpapakalat daw po ng fake news kasunod ng mga investigasyon na ginagawa po nila sa Kamara. Mga vlogger daw po na mga troll farm na nagpapakalat ng maling impormasyon. Parang napakarami po niyan mga tambay, di ba? Yung mga troll farm, di ba? Mismo po. Di ba? Nanggaling po yan sa salita po yata ng Pangulong Marcos na marami po silang troll farms yata sa mainstream, sa YouTube po, di ba? Sa social media. Hindi lang po sa YouTube. Lahat po ng platform sa social media. Sila po yata ang maraming di ba ginagamit na troll farms, di ba? Troll ng troll farm mga tambay. Ibang klase po ang Congressman Fernandez. Ang tanong po ni Kamanong, paano naman po kaya doon sa mga korap, mga magnanakaw sa pera ng bayan? Wala po bang bitay? Hindi po ba dapat ibitay naman ang mga korap na mga politiko sa ating bansa? Di ba? Kasi pagka walang bitay po, nakayang-kaya pong lusutan ng mga politiko ang pagnanakaw po yata, ang mga pandarambong. Nakita po natin, meron po mga nakasuhan na, mga politiko. Pero nabibigyan po. Nabibigyan lang po ng parol. Nakakalaya at nagiging politiko ulit. Di ba? Napaka-special po yata ng mga politiko. Ayan, mga troll farms, mga fake news. Ayan, delikado na kayo. Delikado na kayo ngayon kay Congressman Dan Fernandez, mga tambay. Pakinggan po natin ang balita. Trump po ng inyong investigation and mahirap po ito considering that social media is hard to regulate. Ano po? Saan po magsisimula ang inyong investigation, Congressman? Well, actually, kinategorize ko talaga itong ating pong investigation at ito po ay created yung TRICOM, no? Which we will be heading together with Toby Chanco and also with Jopoy Aquino ng Public Information and Committee on Information and Communication Technology. Sabi ko nga po ay dapat ay yung ating munang briefing ng ating pong mga stakeholders like for example ito muna mga platforms ng ating pong kung saan dito na pupunta yung mga different kind of contents like Facebook, yung ating pong sa TikTok, sa YouTube and everything involved dun sa pagpasok ng mga different contents, and at the same time yung ating pong mga agencies na nag-i-implement ng ating pong Republic Act 10175 o yung Cybercrime Prevention Act. So basically tingnan muna natin to, and tapos next week we will be inviting over naman ito pong ating pong mga vloggers, imbitahan din po natin yung ating pong mga journalist, tapos yung ating pong mga academe, para lang sa ganon ay maintindihan po natin. Kasi kung titingnan nyo po, meron pong 60 na bills that were filed, no? Dito po sa different committees na to, and at the same time may mga privilege speeches as well. So broad po talaga, mahirap po, but of course kailangan natin magsimula on something dahil kung titingnan po ninyo at stake po dito yung ating pong pinaka-system ng ating gobyerno, ang democracy. And dito po nakasandig yung freedom of expression. But of course, meron naman po tayong libel, no? Under sa 10175. So, babalansahin po natin to. Mahirap po to, but we need to do this. Okay. Yes. Representative Dan, ito pong binabalak ninyong pagdinig, mukhang ang ang tawag sa committee will be tri-committee. So, merong quad committee, iba pa po itong tri-committee na ito, no? Tama po ba? Yes, opo. Kasi nga po ay ang dami mga bills iba-iba na filed Ano na po, i-consolidate po namin lahat yan. Okay. Ang investigasyon na ito sa mga individual na nagpapakalat ng fake news o maling impormasyon sa social media. Pero may idinagdag po
na mag-iimbestiga sa mga vlogger na sinasabing nagpapakalat ng maling balita para siraan ang Quad Committee ng Kamara. Wouldn't that be self-serving? Isa lang po yun. As I said a while ago, meron pong na po. Like for example, meron nag-file ng digital literacy na kung saan dapat po natin inform ang ating mga kabataan sa primary, secondary, and tertiary school. At simulan na po natin how to educate them on how to appreciate the social media. Like for example, yung truthfulness, yung enjoyable yung ating pong platform. So kasama po yun. At mayroon din po ng mga amendment. Like for example, 3 ata o 5 bills yun na nakita ko, nabasa ko kagabi, that yung libel was inserted in Republic Act 10175. But doon po sa bicameral nung 15 Congress, hindi po to kasama. Because kung titingnan nyo nga naman, internationally, trending na rin po na yung libel is being decriminalized. And, but of course, yun nga, katulad nun, i-decriminalize mo na yung libel. But of course, nakikita natin yung nagiging threat sa democracy, itong ating pong ginagawa ng mga different vloggers. I think we need to balance everything. Yes. Kasi ang problem, like for example, yung mga vloggers na gumagawa ng content, hindi naman po natin sila pinagbabawalan. But of course, meron pang repercussion yung mga ginagawa nila dahil meron namang nakasaad ng mga penalties. But ang sama, anong responsibility ng ating pong mga gobyerno? Like example, DOJ sa ICICC, ginagawa niyo ba yun yung tungkulin? Parang wala naman kayong pinapile ng mga kaso against these people. So yun yung oversight power na gagampanan po natin. I got it. Yan, mga tambay. Yan, mga vlogger, mga fake news. Kaya lang, baka maging bias din po. Dahil mukhang baka antutukan lang po yung mga sumasagot po. Halimbawa po, sinasagot lang po yung mga paratang po, bintang sa mga Duterte, mga tambay. Nang pinakakalat po nilang fake news ng mga trolls na tagapagtanggol po yata nila, mga kababayan. At syempre po, hindi rin po matanggap ni Congressman Fernandez yung ginagawa po ng sinasabi po na troll daw po sa Quadcom Committee, mga tambay. ang number one nyo na ipatawag diyan si dating Pangulong Duterte. Dahil si dating Pangulong Duterte, matagal na kayong binabakbakan, ilang taon na. Ano sabi ni dating Pangulong Duterte sa inyong institusyon? Pinaka-corrupt, pinaka-raten, pinaka-bulok na institusyon ang sinasabi sa inyo ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Galing po mismo yan. Ki dating Pangulong Duterte na bulok daw po at hinahamon niya ng open the book yan. Yung institusyon na yan. Na napakalinis pong institusyon po, mga kababayan. Napakalinis po na institusyon. Wala pong itinatago sa taong bayan ang institusyon po ng Kamara at Senado. Lalong-lalo po sa ating kaperahan. 2 tao lang kumukontrol ng pera ng Pilipinas, ng Pilipino. Mga tambay, 2 tao lang, mga kababayan. At yung sinasabi nga po ni dating Pangulong Duterte, at ni Sasot Rugandos. Ano sabi po ng dating Pangulong Duterte at ni Sas? Mga tambay, wala pong mga resibo yan. Liquidation by certification lamang ang ating pera, mga tambay. At ang kanilang budget ng kanilang mga opisina ay wala pong public hearing. Bycam lang, mga kababayan. Fake news. Yan. Ipatawag nyo si Sas. Fake news si Sas, mga tambay. At fake news, si dating Pangulong Duterte ay fake news. Nasabihan po ang inyong institusyon na pinakabulok, pinakakorap, at pinakaraten na institusyon sa Pilipinas, mga tambay. Ayon po kay dating Pangulong Duterte. Ayan, baka ipatawag po yan. Baka ipatawag din po si Kamanong, mga tambay, dahil fake news. Ganon din po, ipapatawag po dyan sila. Ay, sigurado patatawag dyan sila Banat Bay, di ba? At marami pang iba. At baka ipatawag din po dyan sila Attorney Trixie. Nagbablog din po si Attorney Topacio. Di ba? Marami po nagbablog dahil sinasalag at itinatama po ang mali. Di ba? Ang mali po ay tinatama nila.
lalo po ang ginagawa pong paninira sa mga Duterte, mga kababayan. Di ba? Baka ipatawag din po si Kapdado dyan. Di ba? At yung nagbablog po na general na talagang sinasagot po ang nangyayari po sa ating kapalpakan sa ating gobyerno. Di ba? Masama na po ngayon, mga kababayan, lalo po ang ginagawa po nila sa atin ay sa ating kaperahan, lalo po ngayon natutuklasan po ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, at ni Vice President Sara Duterte mismo ang nagpapatotoo na nangyayari sa ating bansa, lalo sa ating kaperahan. Ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte, ang ginagawa nila sa ating pera. Fake news kaya yan? At yung ginagawa nila, fake news po ba na mismo ang Vice President Sara Duterte ang nagsasabi sa ginagawa sa kanila? Di ba? Yan po ang sinasagot at sinasang-ayunan ng mga vlogger na nagtitiwala dito sa ginagawa ng Vice President at dating Pangulong Duterte, na wala silang ginawang mali. Di ba? Dahil tama po dahil kung iimbestigahan mo ang isang confidential fund, lahat kayo may confidential fund. Dapat imbestigahan nyo rin ang mga sarili ninyo. Magmula sa opisina ng Presidente, Speaker, Senate President, at pati kayo. Huwag lang ang Vice President kasi hindi naman po bobo tanga mga Pilipino. Lalo si Kamanong. Sinisingle out nyo lang ang Vice President, mga tambay. Di ba? Ngayon, kung yan ay gagawin nyo, ikikriminal nyo na yan. Gagawin nyo na krimen ang fake news, mga kababayan. Lagyan nyo na rin ng bitay. Di ba? At hiyang-hiya naman kami sa inyo, mga congressman. Pagka kayo ang papatawan at gagawan ng batas para magkaroon ng bitay ang mga politiko na korap at nagnanakaw ng pera ng bayan, marami kayong yaw-yaw na ito ay lalabag sa karapatang pangtao. Ang sinasabi nga ni Kamanong, lalabag ka lang dyan kung ikaw ay magnanakaw. Kung hindi ka naman magnanakaw, hindi ka lalabag sa karapatang pangtao dahil hindi ka mabibitay. Di ba? Kaya dito po, mga kababayan, ano naman kaya ang tingin ni Congressman Dan Fernandez sa mga vlogger po na tagapagtanggol naman po at talagang ang simpatsya po at wala pong nakikita pong krimen at wala pong nakikitang korupsyon sa bagong Pilipinas. Ipatatawag din po kaya itong mga vlogger na ito sa pangunguna po nila, ito pong si Mima nila. Si Mima nila, mga tambay. At syempre, meron pa po dyan, si JDB. Tapos may kakopi pa, si Dante Maravillas. Lalo-lalo si Coach Jarrett. At si Jill Bisayang Trader. Sangkay. Tapos Mark Ramos, Joshua Corpus, at Takero, at siyempre marami pa iba. May mga abogado pa dyan, mga tambay. Baka ipatawag din si Attorney Claire dyan, mga tambay. At saka si Abe, saka yung taga-Maynila. Yung mga taga-Maynila po na may toits pa. Baka sana ipatawag din yan. Napakarami pong fake news na pinakalat niyan, lalong-lalo po sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte. Kaya lang, baka magkaroon po ng discrimination sa panahon po ngayon. Kasi po, baka po ang fake news lang sa kanila, yung sumasagot po sa mga paratang po, lalong-lalo sa social media. Di ba? Kasi po, sa totoo lang, mga kabayan, sa totoo lang po, ang nangyari po kasi sa ating bansa ngayon, 3 taon na po. Napakarami po kasi nila ipinangako. Nagpangako po sila ng pangako ng magandang buhay. Babangon muli ang ating bayan, mga tambay. Aasenso, yayaman tayong lahat, mga tambay. Mamumura ang bilihin, lalo ang bigas. Mamumura. 20 pesos ang bigas. Pero ang nangyari po, imbis na mamura, ang mga Pilipino ay nagmumura na. Minumura na po. Ang nangako na magandang buhay po at aayusin daw po at hihigitan pa ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Itong mga politiko na ito.
Kaya nga sabi ni Vice President, hanapin natin sa kanila ang kanilang mga ipinangako. Yung mga pinangako nila, nasaan na? Nagawa ba nila? Ngayon, tatakbo na naman sila. Pero ano po ba ang tinututukan nila ngayon? Mga Duterte ngayon, mga vlogger naman. Ito po ba ang magbibigay ng magandang buhay at murang bilihin sa atin? Politika, pamumulitika sa mga Duterte, kasama na ngayon ng mga vlogger, pinagkakaabalahan nila. Bago na naman committee, TRICOM naman ang tawag, mga tamay. Yung isa, Quadcom. Ito, TRICOM. Ibang klase po. Napakarami po nila. Nakita niyo po, umiikot po sa loob ng 3 taon ng ating bansa sa pamumulitika lamang. Mga Duterte, lahat na, ICC, di ba? War on drugs. Ngayon, isinama pa ang mga vlogger, mga tambay, kasi hindi sila mananalo. Kaya kailangan po nilang, busalan yata, takutin, tinatakot po. Kasama po rito ang pananakot. Para dito sa sinasabi, magiging kriminal na o ikikriminalize na nila. Gagawin na nilang batas. Dadagdagan nila ang parusa sa mga fake news, mga tambay. Lalong-lalo raw po sa social media. Mga kabayan, nakakatawa lang po, no? Manalo pa kaya itong mga ito? Ano ang maipagmamalaki nyo sa mga Pilipino? Sa mga ganitong trabaho na ginawa nyo sa amin? Ang aming kaperahan, napakalaking issue sa inyo. Hindi po ba tinutwist nyo lang? Tinatakpan nyo lang ang issue? Lalo-lalo sa ginawa nyo sa BICAM? Ang aming kaperahan, kung paano nyo po yata i-blanco. Kaya po, kalat na kalat po sa social media ang ginagawa nyo po, lalo sa aming kaperahan. Di ba? Walang mga public hearing. Kaya gusto nyo na pong, gusto nyo na manduhan at kitilin, pati po ang social media. Marami talagang fake news sa social media. Lalong-lalo yung nababayaran. Diyan mo makikita ang fake news. Yung mga bayaran. Isa lang po ang kanilang tinitingnan. Walang nakikitang anomalya sa gobyerno. Nakikita nyo po, napakarami ngayon. Ang kanilang layunin lang ay pabagsakin ng mga Duterte. Doon lang sila nakatutok. Tutok na tutok sila ron. Wala pong issue sa kanila. Wala kang makikitang issue sa mga vlogger na ito na nakakaroon na po ng problema ang ating kaperahan. Naililipat na po ang ating pera na hindi po natin alam kung saan nila dinala yata. Pati ang ating kagintuan. Hindi natin alam yung pinagbilan, nasaan na. Ano ang ginawang proyekto doon sa pinagbilan. Nasaan yun at nang ma-audit. Dapat pong ma-audit ng mga Pilipino ang mga pera. Pero itong mga vlogger na ito, napakarami po yan. Sana, ito po, yung binanggit po ni Kamanong, sana makita po ni Kamanong ito sa ginawa po nilang committee ngayon, ang TRICOM committee nila, mga tamay. Itong sinasabi sila Mima at marami pa. Meron pa diyang Kakopi, meron pang Sangkay, may Jaret, may attorney pa, may mga broadcaster pa dyan, mga tamay na nag-YouTube, si Abe, at yung mga taga Bicol, taga Maynila, mga tamay. Pakarami niyan, mga kababayan. Pag nakita ni Kamanong yan, pinatawag doon. at sinabihan ni Dan Fernandez na mga fake news kayo. Di ba? Pero pag nakita natin dyan, ang ipinatawag, yung mga sumasagot sa gumagawa ng fake news. Lalong-lalo rito sa nabanggit ni Kamanong, mga kababayan. Di ba? Pagka nakita natin dyan, ay pinatawag po yung mga sumasagot at itinatama ang fake news. Ibang usapan na yan. Makikita po natin yan, sinisingle out lang talaga nila. Talagang kasama po sa demolition job yata, mga kababayan. At ito pong ginagawa po nila ngayon, dahil nakikita po nila, napakalakas po kasi ng social media at talagang wala po silang panalo kahit ano gawin po nila
ay talagang kahit po ano gawin nilang paninira yata sa mga Duterte, ay never po nilang mapabagsak sa social media. Kahit po gumamit po sila ng libo-libo na mga attack dog na binabayaran po yata nila, hindi pa rin nila kaya po pabagsakin sa social media ang mga Duterte. Kaya po kailangan po yata nilang gumawa ng paraan para po takutin at mailihis ang issue laban sa kanila. Kasi mabaho po kasi sila. Napakabaho po kasi nila, mga kababayan. Napakabaho na nila sa social media at sa mga Pilipino. Dahil ang social media ay kalat na kalat po. Napapakinggan po tayo, naririnig po tayo sa buong mundo. Kahit saan man mundo o kahit saan man bansa sa mundo, may Pilipino. Napapakinggan po tayo dahil sa social media. Pero gusto nilang kitilin, mga tamay. Para ang gagawin, sila na lang ang paniwalaan, mga tambay. Yung mga sasabihin na lang nila. Nabubuko kasi. Nabuko. Napakarami kasing nabuko sa kanila. Unang-una nagbuko sa kanila at talaga nagpahayag po ng kanilang mga gawaing hindi maganda daw. Ang una-una nagpasabog ay ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President Sara Duterte. Ang Vice President Sara Duterte at ang dating Pangulong Duterte ang kauna-unang nagpasabog ng mga anomalya nila. Di umano. 2 tao ang kumukontrol. Tapos, pinakabulok, rotten, corrupt na institusyon. Ayon sa dating Pangulo. Kaya masakit na masakit para sa kanila yon dahil ngayon ay tatakbo silang muli at gusto nilang manalo. Paano mananalo? Ang kanilang pinanggalingan ay pinakabulok, pinakaraten, at pinaka-corrupt na institusyon. Mananalo ba yan? Yun yung kanilang pinanggalingan. Tapos lilinisin mo lang at dadalin mo na ang mga vlogger ay fake news. Paano magiging fake news sa mga vlogger? Napakarami nga nagtatanggol sa inyo. Iilan-ilan na lang yung nagtatama. Iilan-ilan na lang po ang nagtatama sa mga fake news, lalo-lalo sa ginagawa nila sa pamilya Duterte. Iilan-ilan na lang po. Mabibilang mo na lang po. Pero yung tagapagtanggol po nila, libo. Napakarami. Libo po. Hindi po bababa sa 1,000. Napakarami po, mga kababayan. Puro tagapagtanggol nila. Sino kaya ngayon ang ipatatawag nila? Karamihan po ng vlogger ay tagapagtanggol nila. Kaya dito po nakikita po natin ang ipatatawag po rito ay 100% mga tambay. Hindi po yung tagapagtanggol nila, mga kababayan. Nakakalungkot lang, Nakatuto ka dito sa vlogger, pero ang problema ng bansa, korupsyon, hindi mo tinututukan. Korupsyon, laganap na droga, laganap na krimen, nahandyan pa mga smuggler. Mga kababayan, hindi tinututukan. Nakatutok po sa pamumulitika. Hiyang-hiya naman tayo dito kay Congressman Fernandez. Walang nakikitang kahirapan. Napakataas na bilihin. Walang nakikita si Congressman. Walang nakikitang mga droga. Laganap na droga. Krimen. Korupsyon. Ang nakikita lang, vlogger. Manalo ka sana. Manalo ka sana, Congressman. Makabalik ka sanang muli. Napakagaling mong lingkod bayan. Bilib na bilib sa iyo si Kamanong. Hangang-hanga ako sa iyo, Congressman Fernandez. Napakagaling mong lingkod bayan. Binigyan mo kami ng serbisyo na napakaganda ng 3 taon. Sana manalo kang muli. Napakaganda naman yung mga panukala. Pakinabang sa taong bayan ang inyong ginawa sa loob ng 3 taong. Kayong mga congressman, Quadcom, ngayon, Tricom naman, napakarami yung nagawang kabutihan sa bansa.
Nakatulong kayong lahat, lalo-lalo ang mga Quadcom. Napakaganda at itong bagong Tricom, kapaki-pakinabang. Napakaganda ng inunlad ng ating bansa dahil sa inyo mga congressman. Unbelievable. Kahanga-hanga po kayo. Kung si Kamanong lang po ang presidente, lahat kayo sa Quadcom at Tricom, bibigyan ko kayo ng kanya-kanya yung rebulto sa inyong mga distrito. Napakagagaling nyo po. Talaga nga, kami po ay nakakita po ng napakagagaling na congressman sa kasaysayan po ng Pilipinas. Sa loob ng 3 taon, napakabilis ng ating pag-unlad. Halos nawala na po ang krimen, droga, lalo-lalo ang korupsyon, kahirapan. Naplansya na po ng bagong Pilipinas sa tulong ng mga congressman at mga senador, mga kababayan. Kaya po, wala na sila nakikitang problema sa kahirapan, wala na nakikitang problema sa krimen, sa droga, sa korupsyon. Kaya po ang tinututukan na lang po nila ngayon halos pamilya Duterte at mga vlogger. Kasi wala na, nagawa na nilang lahat mga kababayan. Kaya dito na lang sila tututok. Dahil tapos na lahat, planchado na nila lahat ang problema ng bansa. Di po ba? Nako po. Patawarin po. At patawarin po natin sila. At patawarin din po ninyo si Kamanong. Maraming salamat po mga kababayan. Nakakalungkot lang po. Ang ginawa pong serbisyo sa atin ng mga kapita-pitagan, karespe-respetong mga politiko, mga congressman. Lalong-lalo po ang kapita-pitagang Congressman Fernandez, representative. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.